sila ng 4 na poste, kaya naman magbubuhos ulit sila ngayon ng 4 na poste ulit. Bali pang 8 na nga ho iyon. Kaya naman lahat sila ngayon ay aligaga nga kumilos at may kanya-kanya nga din silang ginagawa. Etong at mano-mano pa din silang naghahalo hanggang ngayon dahil yung mixer namin eh hindi pa din nagagawa. Ang sabi nga ipupuntahan nga daw dito, kaya lang hanggang ngayon wala pa ding nagpupunta. May nag-comment pa nga dyan na bakit hindi daw ba marunong gumawa sila Foreman. Abay wala pa naman hong 1 buwan yun at under warranty pa. At eto nga hong mga natitira eh baka bukas na nga din tumabuhusan. Dahil nga ho yung pamorma ay 4 lang. At kapag natuyo na dun sa pinagamitan eh ililipat naman dun sa bagong bubuhusan. Hulaan nyo, sino yung panganay dyan na poste? Eto nga't gumilid kami dito para nga hindi kami nakaharang sa ginagawa nila. At medyo malilim na din kasi dito banda sa dulo kapag ka nga hapon. Nagulat nga ako dito sa hawak ni Kuya dahil meron palang barena na ganitong kahaba. Sanay nga kasi ako sa barena ni Willie na parang mga 2 inch lang. Abay, baka iba naman nasa isip nyo, barena pinag-uusapan. Bilis nga lang nilang natapos tong isang poste kaya naman lumipat na sila dito sa kabila. Kung hindi nga sana sira yung aming mixer, matatapos nga sana kaagad to. At pagkatapos nga netong mga to, wala na nga halos paggagamitan yung aming mixer dahil yung second floor, ready mix na nga daw yung gagamitin. At baka nga ho pala meron kayong alam na murang bilihan ng steel dahil iyon nga daw ho yung aming gagamitin. At dito nga binubuhusan pala muna nila ng tubig tong poste para nga daw mas kumapit yung simento. At eto nga si Willie panay nga ng tanong kay Foreman ng step dito sa aming CR sa baba dahil nga pababa nga ito. At kailangan din talagang ma-maximize yung space doon dahil nga nasa ilalim ng hagdan. Maya-maya nga nagchat nga tong nanay ko na dadaanan daw nila kami dito. At dahil nga itong tatay ko wala nga daw pasok ngayong araw. Mainam na nga lang at malapit sila dito sa pinapagawa naming bahay. Kaya kahit paano mapupunta-puntahan na nila kami dito. At etong tatay ko kasi mahilig bumisita yan sa aming magkakapatid. Dahil nga hindi naman kami nakakabisita madalas sa kanila. At eto na nga po yung pinaka-area shot ng aming pinapagawang bahay. Bago nga matapos tong taon na to nakatayo na nga lahat ng poste nito. At hindi nga daw muna sila mag-aasintada kaagad dyan. Dahil yung biga nga daw ho muna yung uunahin nila. At nakita ko nga din ho sa ibang gumagawa ng bahay na inuuna muna talaga nila yung mga poste sa kabiga. At saka nga sila mag-aasintada kapag nakatayo na nga structure ng bahay. At napansin ko talaga na ibang-iba na nga yung gawaan ng mga bahay noon at ngayon. At mas mabilis nga yung gawaan ngayon kumpara nga noon. At kahit paano nga maluwag na rin silang nakakakilos dito sa ating pinapagawang bahay. Dahil nga naka-flooring na rin. At yung Poso Negro nga pala natapos na nga din pala nila yan. Ang akala ko nga isang square lang yan na malaki. Tapos lalagyan na nga lang ng hollow block. Yun pala hatiin pala yun sa 3. Nagtataka nga ho kasi ako bakit nga ganun kalaki. Yun pala pag hinati na sa 3 liliit pa pala. Abay buti na lang matyaga sumagot sa akin si Foreman. Bago pa nga ho ako tuluyan mawala ng boses. Hanggang dito muna ho ulit yung update ko sa inyo ngayong araw. Kaya naman, huwag mo akong kakalimutang i-follow. Bukas na lang ulit.